Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bilang pagpapatuloy ng nasimulan na pag-uulat ni Binibining Kristal tungkol sa mga uri ng tula, ako'y narito para sa mga natitira pang dalawang uri nito. Inaanyayahan ko ang lahat na makinig at pagtuon ng pansin ang nilalaman ng presentasyong ito. Ang pangatlong uri ng tula ay ang tulang-dula o pantanghalan. Ang dula ay isang uri ng paglalarawan ng buhay na ginaganap sa isang tanghalan. Halos pamilyar na tayong lahat dito sa dula dahil ito'y natalakay na rin naman ng Mama Maricel nung tayo first year. Ito'y kumbaga ay pahapyaw na lamang nating tatalakayin at yung mga iba pang halimbawa. Ang dula nga isang akdang pampanitikan na ang pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan at sinasabing ito ay paglalarawan sa madudulang bahagi ng buhay o mga pangyayari. Tinataglay din nito ang katangiang umiiral sa buhay ng tao gaya ng pagkakaroon ng mga suliranin o mga pagsubok na kanyang pinagtatagumpayan o kinasasawian. Alamin naman natin ang iba't ibang uri ng tulang-dula o pantanghalan. Ang una nga ay ang komedya. Ang layunin nito ay gawing kawili-wili ang panonood sa pamamagitan ng mga ginagawa ng pangunahing tauhan. Ang lahat ng paksang tatalakayin ko sa araw na ito ay halos natalakay na din naman natin noong tayo ay first year. So halos sa lahat ay pamilyar na sa paksang aking tatalakayin. Kagaya nga nitong komedya na isa sa mga uri ng tulang pantanghalan, dito sa dulang ito ang pinaka-interesting na dula sapagkat ang pinapaksa ng komedya ay palaging masaya at kung may suliranin man ay agad ding naaayos. At ang pagkakasundo-sundo ng mga tauhan ang nakapagpapasaya sa mga manonood. Tunghayan naman natin ang ilang halimbawa ng komedyang dula. Halimbawa ng komedyang dula ay ang dula ni Filomena Colendrino na may pamagat na Bakit babae ang naghuhugas ng pinggan? Isa pang halimbawa nito ay ang Dulang Pasko ni Laura B. Corpus at Pasita D. Morales. Ang pangalawa ay ang melodrama. Ginagamit ang tulang ito sa mga dulang musikal. Halimbawa nito ang Dulang Sari Manok ni Dr. Steven Prince o Patrick Hernandez. Sa melodrama, umiikot ang mga pangyayari sa mga problema at kalungkutan. Kalungkutan ang mga kinaharap ng tauhan. Ngunit, kagaya din ng komedya, ito naman ay nagtatapos ng kasiyasiya para sa mga pangunahing tauhan. Dumako naman tayo sa pangatlo, ang trahedya. Nauuwi ang dulang ito sa malagim o malungkot na wakas, madalas na nagwawakas sa kamatayan ng mga pangunahing tauhan. Mga halimbawa nito ay ang Moses na isinulat ni Rogelio Sicat, Madawag na Lupa ni Pedro Licarte, at Hiblang Abo ni Ninang Estrella. Ang trahedya nga, mula nga sa terminong trahedya, ibig sabihin, ang uri ng dulang ito ay may temang mabigat o nakakasama ng loob, nakakaiyak, nakakalunos, ang mga pangyayari, ang mga tauhan, karaniwang sila ay nasasadlak sa kamalasan, kabiguan, o kawalan at maging sa kamatayan. Doon lamang umiikot ang mga pangyayari sa pangunahing tauhan. Malaki ang kaibahan nito sa komedya na kawili-wiling panoorin. Ang pang-apat ay ang parsa. Ang parsa ay nakapagpapasaya sa mga nanonood dahil sa mga dugtong-dugtong na mga pangyayaring nakatatawa. Naglalayo na magpatawa sa pamamagitan ng mga katawa-tawang mga salita. Dito sa parsa, magkaiba ang parsa sa komedya. Kasi halos ay nagkakahawig halos ay nagkakahawig ang kanilang definisyon. Sa parsa, mas kasiyasiya at katawa-tawa ang mga pangyayari. Samantalang sa komedya naman ay may suliraning kinaharap ang pangunahing tauhan na sa huli naman ay naayos din. Ang panghuli ay ang sainete. Ang dulang ito ay pumapaksa sa mga lugar o pag-uugali ng mga tao. Itinuturing na isa sa mga dulang panlibangan. Sa sainete, ang dulang ito naman ay umiikot ang paksa o mga pangyayari sa mga lugar o pag-uugali ng mga tao.
Ang paksa ng dulang ito ay nahihinggil sa paglalahad ng kaugalian ng isang lahi o katutubo. Isinama ko na rin dito ang mga elemento ng dula upang sa ganun ay mabalikan natin at mapahapyawan natin yung mga natalakay na natin nung tayo first year. Para muli natin itong maalala at sumariwa sa ating isipan. Una ay ang banghay. Ito ay binubuo ng paglalahad, kaguluhan at kakalasan. Sa banghay nga ay nakalagay ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari, tulad ng paglalahad na nagpapahiwatig ng pinakasimula. At sa bahaging ito, ipinakikilala ang mga tauhan, lugar, panahon, tunggalian, ang mga maaaring maganap sa kabuuan ng aksyon. Nandirito rin sa banghay ang kaguluhan. Sa bahaging ito, lumilinaw at nagbabago ang pagkatao ng pangunahing tauhan, gaya rin ng kanyang pakikipagtunggali sa anumang balakid na kanyang kinaharap. At ang panghuli ay ang kakalasan. Dito madalas nagaganap ang matinding pagtatagisan ng mga tauhan bago pa man ito mapunta sa kaayusan. Ang pangalawang elemento ng dula ay ang tauhan. Sa isang pangkalahatang dula, ang mga tauhan ay binubuo ng dalawa. Ang tauhang nagbabago habang umuunlad ang dula at ang tauhang walang pagbabago mula sa simula hanggang sa matapos ang dula. Kumbaga ito yung may kontrabida at syempre may bida rin. Napakahalaga ng tauhan bilang elemento ng isang dula sapagkat ang tauhan ang gumaganap at gumagalaw sa isang pagtatanghal. Sa mga tauhan din nakasalalay ang kilos at aksyon sa ikagaganda ng isang pagtatanghal. Siyempre, ang panghuli ay ang dialogo. Isa rin ito sa napakamahalagang elemento ng dula. At siyempre, hindi mawawala ang dialogo sa anumang uri ng pagtatanghal. Ito ay ang usapan ng mga tauhan sa dula na tumutulong sa paglalahad ng mga pangyayari sa isang dula. Ang dialogo nga usapan ng mga tauhan ang makapagpapaganda ng daloy ng isang dula. Ito ang pinagbabatayan ng mga gumaganap o aktor sa kanilang gagawing aksyon. Upang maging epektibo ito, kailangan na nagsasaad ng aksyon ang dialogo at dapat ding bahagi ito ng kwento ng dula. Narito naman ang isa pang uri ng tula, ang tulang patnikan. Number 1, karagatan. Ginagamit ang tulang ito sa laro, kadalasan tuwing mayroong namatay o namatayan. Ang larong ito ay nagmula sa isang alamat ng isang prinsesang nahulog ang singsing sa karagatan. Ang sino mang binatang makakuha ng singsing ay siniyang pakakasalan. So, ang tulang ito ay itinuturing na isa sa pinakamatandang anyo ng panitikan. Ito din ay tinatawag na dulang pantahanan sapagkat karaniwang idinaraos sa loob ng bahay o bakuran ng namatay. Nagiging parangal din ito sa namatayan at namatay. Ang larong ito nga ay nagmula sa isang alamat ng isang prinsesang nahulog ang singsing sa karagatan, na ang sinumang binatang makakuha ng kanyang singsing ay siniyang pakakasalan. Sa larong ito, hindi kinakailangang sumisid sa dagat ng binatang nais makapalad sa dalagang nawala ng singsing. Ginaganap ang laro sa bakuran ng isang bahay o may dalawang papag sa magkabila ng isang mesang may sari-saring pagkain o magkaharap ang pangkat ng binata at dalaga. Karaniwang isang lalaki ang magsisimula ng larong ito o maaaring magpalabunutan para mapili ang binatang unang bibigyan ng dalaga ng talinghaga. Maaari pa rin ang pagpili sa binata ay batay sa matatapatan ng tabong may tandang puti o bibigkas muna ng panimulang bahagi ang binata bago tuluyang sagutin ang talinghaga. Narito naman ang halimbawa ng karagatan. Ito ay unang bahagi ng pagtatanghal ng karagatan ng sulo ng inang wika noong ika-19 ng Desyembre 1967 sa ika-19 ng pagkakatatag ng Universidad ng Manuel Luis Quezon. Ang pangalawa ay ang duplo. Ito ang pumalit sa karagatan. Labanan ito at pagalingan sa pagbigkas at pagbibigay katwiran ng patola. Ang mga pagbigkas ay galing sa mga kasabihan sa lawikain at Biblia. Ito ay madalas laruin tuwing may lamay sa patay. So, ang duplo naman nga ang pumalit sa karagatan, kung saan nga ito ay isang pagtatalo at pahusayan sa pagbigkas ng tula.
Ang duplo ay nagsimula ang paligsahan sa pagdarasal para sa kaluluwa ng yumao. Ang mga lalaking kalahok ay tinatawag na duplera at ang mga babae naman ay ang mga lalaki ay duplero at ang mga babae naman ay duplera. At kapag naglalaro na ay tinatawag silang bilyako at bilyaka. Ang palmatorya ay isang tsinelas na ginagamit ng hari sa pagpalo sa palad ng sinumang nahatulang parorosahan. Ang parusa ay maaaring pagpapabigkas ng mahabang dasal para sa kaluluwa ng namatay. At ang paksa ng pagtatalo ay tungkol sa nawawalang loro ng hari, kaya naman ay magsusumbong ang bilyako sapagkat hinahamak ng isang bilyaka. Ginaganap ito sa bakuran ng isang tahanan o ng namatayan. Tulad ng karagatan, ginaganap kapag may lamay o parangal sa isang namatay. At ang duplo nga ay nagpapatalas ng isip sapagkat ang pagmamatuwid ay daglian o impromptu. At sa larong ito ay pinangungunahan ng isang matanda na gaganap na haring tagahatol. Ang pangatlo ay ang balagtasan. So, ang una ay ang karagatan, pangalawa ang duplo, at ang pumalit naman sa duplo ay ang balagtasan. Ito ay debate na binibigkas ng patula. Ipinangalan ito sa tanyag na manunulat na si Francisco Balagtas Baltasar. Pinatanyag ito ng hari ng balagtasan na si Jose Corazon de Jesus o Husing Batute. Katulad ng karagatan at duplo, ito rin ang isang uri ng tula na may pagtatalo sa pamamagitan ng pagtutula. Inimbento ito noong panahon na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Amerika. Base sa mga lumang tradisyon ng makatang pagtatalo gaya ng karagatan at duplo. Ang pinagmula ng pangalan na Balagtasan ay ang orihinal na apelyido ni Francisco Baltasar Balagtas, dahil ginawa ito para sa okasyon ng pagdiwang ng anibersaryo ng kanyang kaarawan. Ang balagtasan ay hawig sa isang duplo. Ang mga kasali dito ay gumaganap na nasa isang korte na sumisiyasat sa kaso ng isang hari na nawala ang paboritong ibon o singsing. May gumaganap na piskal o taga-usig, isang akusado at abogado. Ito ay magiging debate o sinasabing tagisan ng katuwiran sa panig ng taga-usig at tagapagtanggol at maaaring paiba-iba ang paksa. Bagamat ito ay lumalabas na debate sa pamamaraang patula, layunin rin ito na magbigay aliw sa pamamagitan ng paghahalo ng katatawanan, talas ng isipan na may kasama mga aktor sa isang dula. Ang balagtasan ay ginamit ng mga manunulat upang maipahiwatig ang kanilang palagay sa aspetong politika at mga napapanahong pangyayari at usapan. Hanggang dito lamang ang nilalaman ng aking ulat. Inaasahan ko na may natutuhan at naunawaan kayo sa aking tinalakay. Kung may mga paglilinaw at katanungan, ay maaari kayong mag-type sa comment box. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.